Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Madam Chantal, na maalam na, alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Gilbert, nabaril si Madam Chantal, at kay Giselle isinisi ni Gilbert ang pagkabaril niya kay Madam Chantal dahil buong akala ni Gilbert ay hindi siya nakita ni Giselle na siya mismo ang bumaril kay Madam Chantal. Kaya naman galit na galit si Morgana dito kay Giselle dahil sa ibinalita nitong si Gilbert kay Morgana ang nangyari sa mama niyang si Chantal. Mabuti na lang at naagapan nila Annalyn na dalhin sa pinakamalapit na ospital si Madam Chantal, kundi ay nawala na sana si Madam Chantal sa mundo dahil sa dami ng dugo na nawala kay Madam Chantal. Nalaman na din ni Zoe ang nangyari sa lola Chantal niya, kaya naman takot na takot ito sa nangyari. Kaya pinuntahan agad ni Zoe itong si Annalyn sa pinakamalapit na ospital na sinasabi nitong si Annalyn. Nagsalpukan ulit sa ospital si Giselle at si Zoe, pero idininay ni Giselle lahat ng paratang sa kanya na siya ang may pakana ng pagkawala ni Morgana, kahit si Lilet ay nagtataka sa kasinungalingang ginawa ni Giselle. Nang dumating itong si Morgana, itinuro din ni Morgana si Giselle na si Giselle ang bumaril kay Madam Chantal, kaya nanganganib ang buhay nito ngayon. Bagay na mariing itinanggi ni Giselle. Nakita ni Giselle si Gilbert at itinuro ni Giselle si Gilbert na ito nga ang bumaril kay Madam Chantal. Pero hindi pinaniwalaan ni Morgana at Zoe ang sinasabi ni Giselle. Kaya naman itinanggi din ni Gilbert ang nagawa niyang kasalanan kay Madam Chantal. Bago pa lumala ang gulo, inawat na ni Lynette ang lahat. Pinakalman ni Lynette ang lahat dahil nasa ospital sila. Ang kinakailangan lang daw nila ngayon ay ipagdasal na maging ligtas ang operasyon ni Madam Chantal. Hindi naman mapakali si Zoe at si Madam Chantal habang nag-aantay sa magiging resulta ng operasyon ni Madam Chantal. Hindi po pwede na mawala si Mama, sabi ni Morgana. Sinisimuli ni Morgana si Giselle sa nangyari, na kung hindi sa paghihiganti ni Giselle ay wala sanang mangyayaring masama kay Madam Chantal at sana ay nanahimik lang ito sa Apex at nasa opisina. Maya-maya, bigla nang lumabas ang doktor na nag-opera kay Madam Chantal. Tinanong agad nila Annalyn kung ano na ang nangyari kay Madam Chantal at kung naging successful ba ang ginawang operasyon kay Madam Chantal. Pero masamang balita ang bumungad kay Annalyn at kay Robert. Ikinalulungkot sabihin nito na hindi na nakayanan ni Madam Chantal ang isinagawang operasyon sa kanya dahil masyadong maraming dugo ang nawala kay Madam Chantal. Nagimbal si Annalyn sa nangyari kay Madam Chantal. Hindi alam ni Annalyn kung paano sasabihin ni Annalyn kay Zoe ang nangyari sa lola Chantal niya. Dahil alam ni Annalyn na malulungkot na naman si Zoe kapag nalaman na isang malapit sa puso na naman niya ang namaalam. Pero wala na nga silang magagawa dahil ayun na ang nangyari at hindi nila ito mapipigilan pa at mababalik pa ang buhay nito. Lumabas sila Annalyn at Robert para harapin si Morgana at si Zoe. Agad-agad namang lumapit si Zoe at Morgana kay Annalyn at Robert. Tinanong ni Zoe kay Annalyn kung ano na ang kalagayan ng lola niyang si Madam Chantal. Nalungkot ang mukha ni Annalyn at Robert. Sinagot ni Robert ang tanong ni Zoe. Ikinalulungkot ko, pero hindi kinaya ni Madam Chantal ang operasyon. Bumigay na ang katawan ni Madam Chantal. Gulat na gulat at nanlumo si Morgana at si Zoe sa sinabi ni Robert sa kanila. At dahil hindi makapaniwala ang mag-inang Morgana at Zoe, ay agad silang tumakbo papunta sa kwarto kung nasaan si Madam Chantal. At dun nga bumungad ang malamig na nakatawan ni Madam Chantal. Iyak ng iyak at hindi mapakali si Zoe at si Madam Chantal dahil sa kamalasang nangyari sa pamilya nila.
tila bumalik nga agad ang karma sa pamilya nila Madam Chantal dahil sa palaging pag-wish nitong si Madam Chantal na sana magkaroon ng tumor itong si Chang Susan para mawala na ito sa mundo. Samantala, nag-usap-usap sila Lynette, Annalyn, Robert at Giselle tungkol sa nangyari kay Madam Chantal. Hindi din makapaniwala sina Annalyn sa nangyari kay Madam Chantal dahil napakabilis daw ng mga pangyayari at ngayon nga ay si Giselle pa ang sinisisi ni Morgana na bumaril dito kay Madam Chantal. Kahit ang totoo ay kitang-kita ni Giselle si Gilbert na binaril si Madam Chantal at biglang tumakbo palayo sa kanila. Pero pinagdiinan pa din nila Annalyn na mali pa din ang ginawa ni Giselle kay Morgana. Dahil kung hindi dinukot nitong si Giselle si Morgana, ay wala sanang barilan na mangyayari sa kanila at hindi mawawala sa mundo si Madam Chantal. Dahil panigurado na hindi titigil sila Morgana para makapaghiganti at makuha ang hustisya para kay Madam Chantal. Dahil alam ni Morgana na si Giselle at sina Annalyn ang may kasalanan kung bakit nawala si Madam Chantal. Maya-maya, dumating si Morgana. Hinarap ni Morgana ang mga taong pinaniniwalaan niyang may kasalanan kung bakit namatay ang mama niyang si Madam Chantal. Nagbanta si Morgana kila Annalyn na pagbabayaran nilang lahat ng ginawa nila kay Madam Chantal. Pati na nga si Lynette ay nadamay sa galit nitong si Morgana at idadamay na ito ni Morgana sa pagkakaso laban kay Giselle dahil pinaniniwalaan ni Morgana na may kinalaman at kasabwat itong sila Lynette sa pagpapahirap dito kay Morgana at sa pagpamatay nitong si Madam Chantal. Samantala, nakarating na nga kay Nushiji ang nangyari sa mama niyang si Madam Chantal. At galit na galit nga itong si Nushiji sa nangyari. Inaasahan pa naman daw ni Nushiji na pupuntahan siya ng mama nilang si Madam Chantal doon nga sa China. Pero nag-antay lang ito sa wala. Hindi ito tumuloy dahil lang kay Morgana. Kaya naman itong si Nushiji ay sinisi muli itong si Morgana sa nangyari sa mama nilang si Madam Chantal. Takot na takot nga itong si Morgana sa nangyari kay Madam Chantal. Kaya hindi titigil nga itong si Morgana hanggat hindi niya napagbabayad sa batas itong si Giselle. Ipagsasabatas na nga lang niya itong nangyari kay Madam Chantal dahil yun nga ang nararapat. Kahit gustong-gusto nitong ni Morgana na gantihan itong si Giselle dahil hindi naman titigil ang gantihan nila kung sakaling gaganti siya. Kaya naman ibinantaan na nga lang niya ito na magkita na lang sila sa korte. Ano kaya ang mangyayari? O ano kaya ang gagawin ni Nushi kay Morgana? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!